Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, December 20 na po, 2025, banta ng sama ng panahon na mabubuo po ngayong nalalapit na Pasko, patuloy po nating minomonitor. Naglabas ang pag-asa ng panibagong tropical cyclone threat potential sa posibleng banta ng sama ng panahon. Ngayon din po ay aalamin natin ang dahilan kung bakit may mga pag-uulang nararanasan sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama na rin po ang tatlong weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Lahat po ng mga yan ay atin pong aalamin, pero bago natin simulan, hihiling lamang po ko ng pabor na i-like at i-share nyo po ang ating update. Malaking bagay na po yun para sa amin. By the way, ako po muli si Kuya Francis, ang inyong pong weather forecaster ngayong araw po ng Sabado. So ilang araw na lamang po, 5 araw na lang at Pasko na po. Merry Christmas po sa ating lahat and hopefully wala tayong bagyo or hindi po maging maulan ang nalalapit natin na Pasko. So ngayon ipapakita ko po muna sa inyo yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Kakalabas lamang po nito kahapon at ito po yung pinagbabasihan natin sa sama ng panahon na posibleng mabuo ngayong nalalapit na Pasko at pagkatapos po ng Pasko. So kung makikita po ninyo sa ating tropical cyclone threat potential, sa December 19 hanggang December 25 ngayong Pasko ay may nakikita tayong consistent po na low pressure area o LPA na tatama po o lalapit po dito sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. At ito naman ay kategorya na sa low chance category. So kahit sabihin po kasi natin na mababa yung chance na maging isang ganap na bagyo, etong nakikita nating sama ng panahon ngayong nalalapit na Pasko, banta pa rin yan sa posibleng magiging sama ng panahon o banta pa rin sa posibleng magpapaulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. At ito yung kino-consider natin dyan kasi nga po meron tayong iba't ibang weather system. So possible na maapektuhan yan or ma-develop para maging isang ganap na bagyo. Yan po ay sa pagitan ng December 19 hanggang December 25. So, imo-monitor natin yan day by day. Sa isang mapa natin, kung makikita nyo, nakalagay dyan week 2, December 26 hanggang sa January 1, 2026. Ito yung pagpasok na ng bagong taon. May nakikita tayo sa may bandang kanluran, dyan po sa may bandang Palawan, na low pressure area pero nasa low chance na category naman na maging tropical depression. So ang pinagbabasihan kasi natin mga kaibigan, yung nabubuong sama ng panahon bago po ang Pasko at yung nalalapit po na bagong taon. Diyan tayo tumitingin sa ating tropical cyclone threat potential at doon sa advanced weather system na atin pong ginagamit. So nakita natin na yung dalawang sama ng panahon na yan ay parehas low chance na category na maging bagyo. At hindi rin po banta bilang typhoon o super typhoon category na malakas na bagyo. So wag tayong mag-alala ngayong nalalapit na Pasko at sa bagong taon, wala tayong monitor na anumang malakas na bagyo na posibleng magpaulan ng matindi sa ating bansa. Pero eto may paglilinaw po ako na meron tayong mga weather system ngayon na nagpapaulan sa bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat po ng mga yan ay aalamin natin. So ipapakita ko po muna sa inyo yung ating tinatawag na live weather system at yung pinakamapa ng ating bansang Pilipinas. At ipapakita ko sa inyo na ngayon po clear naman tayo at wala naman tayong bagyo na minomonitor sa loob at sa labas. So kung makikita nyo, ito yung pinakamapa natin. Wala tayong nakikitang bagyo dyan. Kita nyo naman, wala po tayong bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala rin tayong low pressure area. Pero meron po tayong tatlong weather system na siyang nagpapaulan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Na-experience natin yan kahapon at inaasahan ngayong araw po ng Sabado, same scenario yung mangyayari. Madaling araw pa lamang may mga pag-uulan na hanggang sa umaga at pagdating po ng hapon hanggang sa gabi, meron din mga pag-uulan na mararanasan. Kaya ugaliin magdala ng payong, jacket, kapote, lalo na yung mga motorista natin, yung mga bumabiyahe, yung mga nagtatrabaho, pumapasok sa work nila. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pag-antabay sa lagay ng ating panahon. Sa aking pong mga ibinabalita, yung mga senior po natin, yung mga elders natin na palagi po nakikinig, sobrang salamat po sa inyong lahat. Nababasa ko po yung mga comment po ninyo. So ngayon, alamin muna natin yung tinatawag natin na forecast weather condition. So ito po, sa tinatawag natin na forecast weather condition, sa area po ng Zamboanga Peninsula,
dito po sa may bandang Palawan, Sarangani, sa may South Cotabato, Sultan Kudarat at Basilan, yung mga lugar po na yan ay patuloy pong naapektuhan ngayon ng tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. So yan yung salubungan ng hangin sa northern at sa southern hemisphere. So ulitin ko area ng Zamboanga Peninsula, sa may Palawan, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat at Basilan ay makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms. So may mga tsansa pa rin na posibleng pagbabaha sa mga low-lying areas dyan sa mga lugar na binanggit ko at landslide po sa mga landslide prone area. So dito naman tayo sa may bandang Bicol region, i-zoom in po natin para makita nyo mabuti. Sa may Bicol region, sa may eastern Visayas, sa may central Visayas, Caraga, Isabela, Aurora at sa may Quezon ay patuloy po makakaranas ngayong araw ng Sabado ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil po yan sa easterlies. Kung napapansin nyo po itong hangin na yan na pumapasok dyan sa may bandang eastern ng Visayas, kung makikita nyo itong mga asul-asul na at merong pula-pula na yan, yan po yung epekto ng easterlies. So kung makikita natin, ito yung hangin na yan, yung maalinsangan or mainit na hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. So ngayon, ang alam naman natin kapag merong easterlies at merong northeast monsoon or malamig na hangin, yung amihan, nakaka-create yan ng shear line. Pero dahil halos pareha sila ng nagiging direksyon, ito pong northeast monsoon at easterlies ay parehas ng direksyon, walang salubungan ng malamig at mainit na hangin. So wala tayong epekto ng shear line, bagkus meron tayong easterlies. Ang easterlies kaya din magbigay ng mga pag-uulan sa mga direktang lugar na apektado nito. So inuulit ko yung mga area po sa Bicol region, Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga, Isabela, Aurora at Quezon. Mag-ingat po sa banta ng mga posibleng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kung sakali pong magkaroon tayo ng biglaang mga malalakas po na pag-uulan. At antabayan na natin yan lalo na po sa bandang hapon. Magsisimula alas 2 hanggang sa alas 6 ng hapon hanggang sa maggabi. May mga tsansa sa ilang lugar na makaranas po ng consistent na mga pag-uulan. So mag-ingat po tayong mabuti. Dito naman po sa may Batanes, kasama po ang Cagayan, ang weather condition naman po sa mga lugar na yan ay cloudy skies with light rains. So mahinang pag-uulan lamang dulot po ng northeast monsoon or hanging amihan. Nakikita nyo yung pinagkaiba ng update natin ngayon sa amihan. So sa northeast monsoon, hindi na masyadong itinutulak ng high pressure. Wala masyadong high pressure na nanggagaling sa may bandang hilaga na Luzon. Kaya naman, hindi tayo masyadong nakakaranas ngayon ng malamig na hangin galing po sa amihan. So may nagtatanong sa akin kung kailan daw ba totally mararamdaman or mararanasan yung malalamig talaga na hangin na consistent. So inaasahan po by next year pa talaga yan, January hanggang March, medyo mas malamig yung panahon natin dyan. Ngayon kasi hindi natin mararanasan ang medyo malalamig na hangin dahil sinasabayan ng iba't ibang weather system itong northeast monsoon. Kasama dyan ang easterlies at itong ITCC. So, sa area naman po ng Ilocos Region, same din, no? Kasama ang nalalabing bahagi po ng Cordillera Administrative Region, patuloy po makakaranas yung mga lugar na yan ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. Alam nyo, ang amihan po, more on mga ambon lamang, mga mahihinang pag-ulan ang naidudulot niyan. Pero lumalakas ho yan kapag nasasabayan ng iba't ibang weather system. Tulad na lamang ng easterlies, nadodoble yung epekto ng ulan po dahil sa amihan kapag sinabayan ng ibang weather system. So clear po tayo dyan ha. Mahina lang naman ang epekto talaga ng amihan pag siya lang talaga. Pero pag may ibang weather system, lumalakas ho yan. So ang nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, the rest po ng Mindanao ay patuloy din makakaranas ngayong araw ng Sabado ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa ITCC. Mas malawak po ngayon ang nagiging epekto ng ITCC. Ito po kasi yung hangin na yan. Kung nakikita nyo yung hangin na to, yan yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone or ITCC. Makikita natin ng very clear sa ating mapa, no? Kahit hindi nyo makita yung mga guhit-guhit na yan, nakikita natin yan. Ipapakita ko sa inyo mabuti. Ito yung ITCC yung epekto niya. Umiikot yan dyan po sa may bandang Mindanao.
So may mga tsansa na mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area in case magkaroon po ng mga malalakas o tuloy-tuloy po ng mga pag-ulan. Hindi tayo masyadong magiging kampante kapag merong weather system o iba't ibang weather system na nakakaapekto sa ating bansa. So dito naman po tayo sa nalalabing bahagi po ng Metro Manila at ilang bahagi po ng ating bansa ay patuloy din mga makakaranas ngayong araw ng Sabado ng maulap na kalangitan, isolated light rains. At yan po ay dahil sa easterlies o yung malinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Uulitin ko ha, ngayong nalalapit po na December 25 or ngayong nalalapit na Pasko, may mga chance pa rin ng mga pag-uulan. Yan po ay hindi dahil sa bagyo or low pressure area, pero dahil sa iba't ibang weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Uunahin ko na, yung pangunahing weather system natin ngayon, ito po yung easterlies. Mas malakas yung impact niya ngayon. Pangalawa yung ITCC at medyo humina naman etong northeast monsoon or hanging amihan. So ngayon balikan natin yung sinasabi ko sa inyo na tropical cyclone threat potential. May nagtatanong sa akin na ito bang banta ng sama ng panahon ay mabubuo ba talaga bilang isang ganap na bagyo ngayong nalalapit na Pasko. Tinalakay natin kanina sa unahan ng ating update na yung pong banta ng sama ng panahon na mabubuo sa pagitan po ng December 19 hanggang December 25 ay nasa low chance category na maging isang ganap na bagyo. Meaning to say, medyo maliit yung chance na maging tropical depression yan. Pero kung sakaling magbago ang direksyon nito o magbago ang lakas at sabayan po ng iba't ibang weather system kasi manggagaling yan dito sa may bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao, magbabasihan natin yung ihip ng hangin. Dahil merong easterlies dyan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, o silangang bahagi ng ating bansa, sa may karagatang Pasipiko, may chance kapag nabuo ang LPA at nandyan pa ang easterlies, possible yung sinasawag natin na rapid intensification o biglaang paglakas ng isang sama ng panahon. At dahil nasa low chance sa category ito, para maging isang ganap na bagyo, pag sinabayan niya ng ibang weather system tulad ng easterlies, ang ITCC, possible na pumado yan sa pagiging high chance na maging isang ganap na bagyo. At kung sakaling maging bagyo naman, nakikita natin na ito ipapasok sa category 1, which is itong tropical depression or mahinang kategorya ng bagyo. Pero ito paglilinaw lamang po sa mga kababayan natin. Mahina man or malakas ang bagyo na pumapasok sa ating bansa, banta pa rin yan. Napansin nyo ho ba, yung dalawang bagyong nauna, yung bagyong Wilma at yung Berbena, parehas mahinang kategorya lamang ng bagyo. Nasa tropical depression, pero maraming beses naman naglandfall. Lalo na dito sa parte po ng Eastern Visayas, etong bagyong Berbena at yung Wilma. At yung mabubong posibleng bagyo, bago po at pagkatapos ng Pasko, ay tatawagin pong bagyong Yasmin. So yun po ay nasa category 1 o level 1, tinatawag natin na tropical depression na sama ng panahon. Yun base rin sa ating advanced weather forecast kung sakaling magiging consistent yung kanyang kilos or galaw or hindi magbabago or hindi man lang malulusaw. Pero may kino-consider pa rin tayo dito kung sakali pong mabuo bilang isang tropical depression or mahinang bagyo, etong LPA nating namomonitor ngayong nalalapit na Pasko, may chance ang humina ito or malusaw once na maglandfall sa Eastern Visayas. Nangyari yan dito sa bagyong Wilma at hindi imposibleng mangyari dito sa sama ng panahon na ating nakikita ngayong nalalapit po na Pasko. At pagkatapos naman ng Pasko, kasunod New Year, may nakikita tayong sama ng panahon na manggagaling naman dito po sa may kanluran po ng Palawan o sa may area po ng Palawan dahil meron ding pressure ng hangin dyan. Umiikot din ang ITCC or Intertropical Convergence Zone dyan po sa may Palawan area. So ito, tutukuloyan na natin. Tignan natin mabuti. Ngayon po, sinasabi ko lagi sa mga kababayan natin, may bagyo man or wala, kinakailangan pa rin natin maging updated sa lagay ng ating panahon. Nakikita nyo naman na halos ilang araw na tuloy-tuloy din yung mga pag-uulan. Kung umaaraw man, saglitan lamang. At bandang hapon, nagkakaroon tayo ng malawakang pag-uulan dahil sa iba't ibang weather system. Importante pa rin, number 1, na lagi kayo nakantabay sa lagay ng ating panahon, may bagyo man o wala.
ugaliin nyo pong naka-like, naka-subscribe at pakishare ng ating update para alam din ng ibang mga kababayan natin. Yung pangalawang paalala ko, napaka-importante din na dapat po tayo ay naglilinis ng ating kapaligiran. So kailan ba ang paglilinis? Siyempre araw-araw ho yan, yung mga plastic na nakakalat po sa mga kalsada na siyang bumabara sa mga kanal kaya nagkakaroon tayo ng mga pagbabaha. So alam naman natin na ang mga plastic, mga basura ay isang dahilan din kung bakit nagkakaroon ng mga pagbabaha. Lalo na po dito sa area ng Metro Manila. Maraming bahaing lugar dyan at kinakailangan kilusan din natin yan. So kung gusto naman natin na hindi tayo laging binabaha, dapat maging malinis. Yung pangatlong paalala ko, lagi ko po sinasabi, kung napapansin nyo ho, ngayong nalalapit na Pasko, yung ibang mga kababayan natin, nagpapaayos ng bahay, nagpapatibay. Sinasabi naman ng iba, Kuya Francis, wala naman kaming pera. Paano namin ipapaayos yung aming mga bahay? Pamasko nga lang or panghanda sa Noche Buena, wala kami. So, hindi naman po kailangan sobrang tibay. Kung ano lang po yung kaya natin, kung kaya naman natin palitan yung mga dingding, yung mga haligi, paunti-unti, step by step po. Kaya po natin yan. Kasi tayo rin naman ang makikinabang balang araw. Lalo na, ngayon nalalapit po na 2026, may mga banta pa rin na sama ng panahon na posible pong mabuo at pumasok po sa ating bansa. So, kinakailangan lamang na araw-araw ay alerto at nakahanda po tayo. At eto pa, yung isang paalala ko pa, lagi ko sinasabi na kailangan po meron tayo naka-imbak or naka-stock na pagkain na pang ilang araw. Lalo na yung mga nakatira sa mga malapit sa mga bundukin, sa mga low-lying areas, no? Yung mga malalayo sa palengke, sa mga syudad, importante na meron tayong nakabaon or naka-stock na pagkain. At eto din, yung paalala ko na lagi ko sinasabi, araw-araw ito, yung mga importante nating gamit, kailangan po nating i-safety. Alam naman natin na hindi lang bagyo ang ating minomonitor sa araw-araw. May mga lindol din tayong laging minomonitor kung mayroong mga update, no? Kaya dapat meron tayong always na go bags. Hindi yung pag may mga bagyo lang, doon lang yan nilalabas. Anytime yan. Uhugutin lamang, itatabi. Anytime, no? Yung mga papeles, dokumento, i-plastic natin. Importante na nasa safe po ng mga lagayan yan para hindi po nababasa. So mga kaibigan, yung isang paalala ko, sobrang importante na always tayong manalangin sa Panginoon, magpasalamat. Dahil kahit po may nakikita tayong sama ng panahon, ay hindi pinapabayaan ng Panginoon na bagyuhin tayo ng malakas ngayong Pasko. Lagi kong pinapaalala sa inyo na itutuloy-tuloy natin yung mga update kasi marami nagsasabi sa akin, okay Francis, salamat po sa update mo. Gusto naming malaman, ngayong nalalapit na Pasko, kami mga bagyo bang mabubo? Kasi merong ibang mga kababayan natin na mag-out of town, no? Yung iba naman pupunta sa mga probinsya, mga babiyahe, yung magtutur, marami po, yung mga babiyahe, no? Pupunta sa ibang bansa, marami tayong mga kababayan. So, ugaliin nyo nakaantabay sa ating update. Araw-araw naman po tayo nagbibigay ng forecast sa lagay po ng ating panahon. So, ulitin ko ha, sa mga hindi napakinggan kanina, 3 weather system ang nagpapaulan ngayon sa ating bansa. Kasi marami nagsasabi, at ang sabi nila, Kuya Francis, bakit ganun? Wala namang bagyo, sabi nyo. Pero bakit may mga pag-uulan nararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa, especially daw dito sa may bandang Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Unang-una, ang ilang bahagi ng Metro Manila at Luzon apektado ng easterlies. At yan naman sinasabi ko sa inyo, lumalakas kada araw. Pero syempre may mga chance rin na magbago yan sa mga susunod po na linggo. Pwedeng mawala ang easterlies at mapalitan ng ibang weather system. Meron tayong northeast monsoon, easterlies at ITCC. Kasi hindi lang talaga bagyo o low pressure area ang nagpapaulan sa ating bansa. Meron yung mga kategorya at mga iba't ibang weather system na nagpapaulan. Lagi ko sinasabi mga kaibigan, mag-iingat tayo dahil po ngayong nalalapit na Pasko, kinakailangan po more on mag-focus tayo sa ating pamilya. At ganun man, kung may nakasamaan tayo ng loob, patawarin natin at huwag tayo magtanim ng samaan ng loob sa ating mga puso. Ngayong Pasko, kailangan i-celebrate natin ng maayos ang Pasko. Nakasama po ang ating pamilya at na-enjoy natin yung moment na kasama sila. Uulitin ko mga kaibigan, yung nakikita sa ating tropical cyclone threat potential ay low chance naman na kategory na maging isang bagyo. So wag tayo mag-worry, mag-isip-isip ng kung ano-ano na yari, may bagyo na naman. So yun po ay low chance pa naman. May mga chance ang malusaw, may mga chance ang mabuo. So importante na lagi kayong mag-antabay sa update natin sa araw-araw para lagi po kayong monitor
at nakabantay po at nalalaman po ninyo yung ating update. So kung makikita nyo, uulitin natin ha. Eto, tignan nyo mabuti yung mapa. Wala tayong bagyo na nakikita, which is maganda ito. Salamat sa Panginoon dahil hindi tayo pinapabayaan sa araw-araw. Pero meron lamang tayong mga hangin dyan o iba't ibang weather system. Yun lang yung nakakaapekto. Mga kaibigan, mga kababayan, ito ang maibibigay ko sa inyo na ating Word of God o salita ng ating Panginoon ngayong araw po ng Sabado. Sa John 3:16, laging sinasabi dito ng Panginoon na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak bagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pwede po nating i-share ang good news na ito sa ating mga kaibigan, mga kilala, mga kamag-anak para din po nalalaman nila na lahat tayo ay mahal ng Diyos. Kaya naman kaming mga weather forecaster ginagamit lamang upang magbahagi sa inyo ng lagay ng ating panahon. Mga kaibigan, mga kababayan, yan po muna ang short update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.